Sige mga mahal kong makabayan sa kanluran. Saan man kayo? Amerika, Britanya, Canada, Australia, New Zealand, Alemanya o Pransya? Kasi ang ilang video ko, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit pero hindi ako pinapakinggan ng mga Pranses. Pero ang ilan sa mga video ko, sa totoo lang, hindi lang ilan. Lahat ng mga video ko ay sinasali na ngayon sa 24 na iba't ibang wika at 3 o 4 sa mga channel na yon ay talagang maganda ang takbo. Isa sa mga yon ay ang channel ko sa wikang Aleman. Maganda ang takbo ng Spanish channel at maganda rin ang Portuguese channel. Pero ang Portuguese ang tinanggal dahil nagkamali kami at nagplay ng kahina-hinalang video. Sa main account, warning lang ang nakuha ko. Pero yung maliit na account, na-cancel agad. Hindi na namin nabawi ang Portuguese channel namin. Pero maganda naman ang takbo nun. Kaya para sa mga Western Patriots, nasaan man kayo, kailangan mong tingnan ang mas malawak na larawan. At tingnan mo ang lahat ng nangyayari sa geopolitics o sa domestic politics mula sa pananaw ng kabihasnan. Sige, bakit? Naalala mo ba siya? O si Justice Clark, puti. Bawat hukom sa mataas na korte, puti. Ang Lord Advocate, puti. Ang Solicitor General, puti. Ang Chief Constable, puti. Bawat Deputy Chief Constable, puti. Bawat Assistant Chief Constable, puti. Ang pinuno ng Law Society ay puti. Ang pinuno ng Faculty of Advocates, puti. Bawat pinuno ng bilangguan, puti. At hindi lang hustisya ang Chief Medical Officer, puti. Ang Chief Nursing Officer, Chief Veterinary Officer, at punong tagapayo ng Pangulo sa Lipunan. Lahat puti. Halos lahat ng unyon na manggagawa rito ay pinamumunuan din ng mga puti. Sa pamahalaan ng Scotland, lahat ng Direktor General at tagapamulo ng pampublikong ahensya ay puti. Kaya may ilang tao na tinatawag yon bilang pinakamatinding rasistang talumpati sa kasaysayan. Sige. Nagreklamo siya kung bakit maraming puti sa paligid. Bakit karamihan ng may kapangyarihan ay puti? 77% ng Scotland ay puti, kaya siguro ganon. Pero ikaw ang First Minister ng Scotland, ang pinakamataas na pampublikong posisyon sa bansang iyon. Hindi natin kailangang ituring siyang masama dahil hindi naman talaga siya ganon. Masama siya para sa kanluran, pero hindi siya tunay na masama. Hindi niya iniisip na siya ay masama. Ang ginagawa niya para sa sarili niyang tribo. Muslim ang kanyang sariling tribo, At ito ang sentro ng aking teorya. Bawat kultura ay naghahanap ng pinakamabuting paraan para sa kanilang kaligtasan. Ano man ang pinakamainam na solusyon para sa sarili niyang tribo, yun ang kanyang susundin. bakit ko ito sinasabi sa'yo? Dahil panuurin mo itong video na ito. Panuurin mo itong promotional video ng parehong tao, si Hamza Yusuf. Nagbubukas siya ng tinatawag na Muslim Impact Forum, kasamang isa pang racist na Muslim na mambabatas ng Britanya, Naz Shah. Mamaya ikukwento ko pa siya. Ang Muslim Impact Forum ay magtitipon sa Abril sa Istanbul, sa panahon na ang mundo sa paligid natin ay tila lalong nagiging hindi matatag. Bakit hindi matatag yun? Tama siya. Maraming bahagi ang gumagalaw sa lipunan natin. Lahat ng gumagalaw na bahagi ay nagtutulakan para sa kontrol o kaligtasan. Lahat ay nagsusumikap, hanapin ang pinaka-optimal na paraan para sa kanilang kaligtasan. Noong homogeneous pa ang lipunan, noon ang patakarang pang-ekonomiya at pangkalusugan, kaliwa laban sa kanan. Maliit lang dati ang bilog, pero halos magkakatulad at hindi masyadong unstable ang mga gumagalaw na bahagi. Ngayon, idagdag mo pa ang mas maraming gumagalaw na bahagi, tulad ng multikulturalismo, mga Muslim, Indiano, at iba pang kultura. Ngayon, kapag pumasok na ang mga kulturang yon, syempre, pipiliin nila ang pinakamabisang paraan para sa kanilang kaligtasan, di ba? Yan din ang ginagawa niya. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanluran. Hindi yon layunin ng forum na ito. At hindi siya gumagawa ng bagong forum para doon. Paano magiging mas kapakipakinabang at mahalagang bahagi ang mga Muslim ng kanluraning sibilisasyon? Hindi yon ang ginagawa niya. Sinasabi niya na kami, mga Muslim, ay inaatake mula sa lahat ng panig. At ang mundo ay nagiging mas magulo. Pero ito ang dahilan kung bakit lalong nagiging magulo ang mundo. Dahil ginagawa ninyo ang lahat ng ito. Iniisip ng bawat isa ang sarili nilang interes, kapinsalaan ng mas malawak na sibilisasyong kanluranin. Yun lang. Makinig. Panurin mo ang sinasabi niya. Wala siyang pakialam sa Scotland, Britanya o kanluran. Ang mahalaga lang ay kaligtasan ng kanyang tribong Muslim.
Panurin mo ito. Kaya kailangan natin magkaisa at magsama-sama ngayon. Ngayon, higit kailanman, hinaharap natin sa mundo ang tensyon at kawalang katiyakan at ang mga hamon na kinakaharap ng mga komunidad ng Muslim. Hindi hiwa-hiwalay ang mga iyon. Hindi rin dapat magkakahiwa-hiwalay ang tugon natin. Tipunin natin ang ating mga puwersa. Magpakita tayo ng mas matatag na pagkakaisa, tayong mga Muslim. Isang malaking puwersang kumikilos sa kanluraning sibilisasyon. Kikilos tayo. Gagawin natin ang mga bagay na pinakamainam para sa ating kaligtasan. Kaya makakapasok tayo sa home office. Iimpluwensyahan natin ang UN. Kaya niya sinasabi, bakit puro puti ang mga tao? Bakit wala tayong mas maraming Muslim sa mga posisyon ng kapangyarihan? Kasi kailangan ng mga Muslim na maghanap ng paraan na pinakamainam para sa kanilang kaligtasan, na masisiguro ang kanilang kaligtasan. At ayos lang yon mga kaibigan. Ayos lang yon. Kaya ako sinasabi na hindi natin dapat agad isipin na masama ang intensyon ng mga taong ito. Dinagawa lang nila ang dapat nilang gawin. Tatiyakin ang kanilang kaligtasan ayon sa kanilang pananaw. Kaya ang tanong, kailan mo unawaan ng kanluran na magkakaibang grupo ito na may kanya-kanyang interes at hindi tumutugma sa interes ng kanluraning sibilisasyon? Ayaw ng kanluran ang kanilang interes ang mangibabaw, halimbawa Gaza at Sharia. At mas pinapayagan ng mga gawain na hindi natin tinatanggap dito, tulad ng mas maraming burka, mas maraming moske, mas maraming pagdarasal sa kalye at azan sa loudspeaker, pati tunog ng Allahu Akbar. Gusto nila yan pero ayaw natin. Nagkahiwalay na ang ating mga interes. Kaya ginagawa lang nila ang dapat nilang gawin. Ang punto ko ay, kayong mga taga-kanluran, dapat ginagawa ninyo ang pinakamabuti para sa inyo. Ibig sabihin, kailangan ninyong hanapin ang pinaka-epektibong paraan para matiyak ang inyong kaligtasan. Ito ang nangyari sa forum. Ito ang sinabi niya sa forum. Man-focus ka dito. Tungkulin nating mga Muslim na hindi lang magplano para sa balita ngayong taon. Hindi lang dapat tayo tumugon sa bagong kontrobersya. At tulad ng bagong kontrobersya, may Muslim na nambomba o nanaksak. Tapos ang kabilang panig ay tumutugon din sa kanila. Kaya sinasabi niya, hindi. Dapat nakatuon ang mga mata mo sa mas malaking layunin. 50 taon mula ngayon. Sa tingin ko, sasabihin niya rin yan. Doon dapat nakatuon. Dahil ang tunay nating layunin ay ang kaligtasan at pangingibabaw ng Islam, ng mga Muslim, tayo bilang isang komunidad. At gaya ng sinabi ko, masama ang layunin niya ayon sa pananaw ng kanluraning sibilisasyon, pero ginagawa lang niya ang nararapat. Kailangan mong maintindihan yan. Pero kailangan natin mga magtayo para sa susunod na 20, 30, 50 taon at higit pa. Kita mo, ang mga desisyon dito sa silid na ito, ang mga koneksyon mabubuo sa mga darating na araw. Mabubuo natin ang mga estratehiya sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito. Sa totoo lang, sila ang mga binhi. Sa totoo, maaari hindi pa natin makita ang bunga nito sa tanang buhay natin. Pero ang pinakamagaling na henerasyon ng Muslim, tingnan mo, Lagi mga Muslim ang binabanggit. Wala tayong nababanggit bilang kanluranin. Alam mo kung bakit? Kasi nakasalalay ang lahat ng yan sa mentalidad. Hindi ako kabilang sa tribong Muslim. At hindi ko nakikita ang sarili ko bilang Muslim. Ayoko ring ilagay ang sarili ko sa kategoryang kayumanggi, itim o puti. Nakikita ko ang sarili ko bilang mamamayan ng Australia at matalinong mamamayan ng kanluraning mundo. At naniniwala ako doon, malinaw, na hindi siya naniniwala. At hindi naman nila kailangang maniwala. Ito ang pinakadakilang sibilisasyong ginawa ng tao. Kung saan ang mga tulad ko ay galing sa atrasadong bansa at nakakabuo ng maganda buhay. Gusto ko yon. Kaya nakikita ko, ganito ko ito nakikita. Iba naman ang pananaw niya, kaya nagkakaroon kami ng conflict of interest. Dapat natin kilalanin ito dahil parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga puti sa kanya. Nakakalungkot at kawawa siya. Oo, mga Muslim. Ito ay Muslim phobia, Islamophobia. Kaya tumahimik ka na lang. Habang tumatagal ito, lalong bumibigat ang solusyon. Maaari tayong gumawa ng ilang mahihigpit na pasya ngayon o mas mahihigpit pa sa inaharap. Lahat ng mga nakakatakot na ideyang yan. Pinapanood ko itong isang dokumentaryo. Sa totoo lang, tatapusin ko muna yon. Mag-focus muna tayo dito. hindi nila itinayo ang Al-Andalus. Hindi nila dinevelop ang algebra, astronomia at medisina. Al-Andalus, tingnan mo kung gaano katapang. Tingnan mo, pasensya na. Kailangan ko talagang banggitin ito. Tingnan mo kung gaano niya ipinagmamalaki ang Al-Andalus na dating Espanya na sinakop ng mga Muslim. Kita mo, ipinagmamalaki pa nila ang kanilang pananakop. Tapos pinapahiya nila ang mga Briton
dahil sa pananakop sa kanilang mga bansa, dahil malinaw ang kanilang layunin. Tinitingnan nila ito mula sa pananaw ng kanilang sibilisasyon na siyang Islam, ang pang-inibabaw ng Islam. Mga Muslim, kailangan nating alagaan ang mga Muslim. Ito ang sinabi niya. Ang buong punto ng bagay nito ay dapat magsama-sama tayo mga Muslim, magkaisa. Pero pareho silang ipinanganak dito. Siya ipinanganak sa Scotland, siya naman ay ipinanganak sa England. Halagang inabuso siya ng dating asawa niya. Siya rin si Nasha, ang parehong babae na nabanggit ko na pag-uusapan pa natin. Siya rin ang nagsabi, ang mga British na batang babaeng ginroom ay dapat manahimik na lang para sa diversity. Inuulit ko, hindi ko ito alam nun. Pwede ko namang sabihin, pero parang malamig pakinggan. Walang saysayang komento, pero gets ko na Muslim siya, kaya ayaw niya madami ang tribo niya. Kaya niya sinabi yon. Pero mas grabe, inabuso siya ng asawa niya at nailigtas siya. Nabuhay siya sa ganong kalagayan, at hindi na rin nakapagtataka na Muslim din ang asawa niya. Sabi pa niya, alam mo bakit? Dahil mas mataas ang katapatan niya sa Islam kaysa sa katapatan niya sa mga kababaihan o sa pagiging babae. Yun lang. Kita mo kung gaano sila katatag at kung gaano sila kamotivated. Kita mo rin kung gaano sila kalawak mag-isip pagdating sa paggawa ng desisyon. Anong maganda? Tiniting nilang lahat. Ang sinasabi ko ay hinahati ng Islam ang mundo sa dalawang bahagi. Darul Islam, bahay ng Islam, at Darul Harb. Tayo ang bahay ng digmaan para sa Islam sa paningin ng lahat ng tangang yan. Kahit ipaliwanag man nila ito o hindi, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay makatribo silang mga tao, tulad ng lahat ng iba. At iniisip nila ang kapakanan ng sarili nilang tribo. Al-Andalus, hindi nila dinevelop ang algebra, astronomiya at medisina. O nagtayo ng mga institusyong nagpanatili ng kaalaman ng tao sa madilim na panahon ng Europa sa pamamagitan lang ng pag-iisip sa eleksyon. Mga siglo ang saklaw ng pag-iisip nila at ganun din dapat tayo mag-iisip. Kailangan natin maging handa na isulat ang sarili nating kwento. Sariling kwento. Hayaan mo. Uulitin ko sa'yo lahat ng yan. Hindi ka nito pinapaboran. Hindi talaga. Sila yon sila. Paano kanila mapapasuko, kanluran? Kaya bakit hindi ka mag-isip ng ganon? Kung puti ang nagsalita ng ganon tungkol sa atin, mga taga-kanluran, kaya ako sinasabing, huwag mong gamitin ang puti. Kailangan mo mag-isip ng estratehiko. At muli, tingnan mo, sa tingin ko napakabobo lang, napakawalang saysay na paraan para paliitin ang saklaw ng iyong kilusan. Mas malawak ang kanluraning sibilisasyon kaysa sa pagiging puti lang. Oo, kadalasan puti ang mga taga-kanluran. Pero ang kanluraning sibilisasyon ay mas malaki kaysa sa pagiging puti. Hindi lang puti. Kaya nga, kung isang taga-kanluran ay magsalita ng ganito na, alam mo, kami ang namumuna sa mundo nitong humigit kumulang 400 taon, o mula pa nung Renaissance at magsimula tayo doon, o baka isama na rin ang Reformation. Reformation at Renaissance ang simula namin. Sumunod ang Industrial at Scientific Revolution na nagbigay ng oportunidad sa pagpapalawak ng teritoryo na sinamantala rin namin tulad ng mga Muslim noon. Ngayon, hindi na nila magawa dahil napag-iwanan na sila. Abala sila sa pagpatay at pagpugot ng ulo sa isa't isa, imbes na maglaan ng oras sa agam at teknolohiya. Ginawa yun ng kanluran at nang naging liberal sila dahil sa geopolitical na dahilan, kinailangan magdekolonisa at bumalik sa natural na hangganan, kabilang ang Britanya, Pransya at Belgium. Ganito sumasagot ang mga Muslim dito. Hayaan ninyong sabihin ko, nangyari na lahat ito. Wala na rin ang mga gumawa ng desisyong yon ngayon. Alam ko, maganda pakinggan kapag nakikita natin sila. Ang mga taong iniisip niya. Hindi nila inisip ang mangyayari sa loob ng 400 taon. Ganun lang talaga ang nangyayari dahil bawat aksyon na gagawin mo ngayon ay magkakaroon ng resulta. At ang resulta niyan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad. At ang mga taong namumuno noon ang magpapasya kung anong mga opsyon ang pipiliin. Kaya kapag tiningnan mo ito sa mas malawak na perspektibo, okay, ginawa nila ito. Binigyang prioridad nila ang edukasyon. Binigyang prioridad nila ito. At pagkatapos ng 50 taon, nakuha nila yon. Hindi ibig sabihin na yung tao sa simula, oo, may ilan talagang magagaling na iniisip yon. Pero nagsusugal sila sa puntong yon. Halimbawa, nagkaroon tayo ng Enoch Powell, di ba? Enoch Powell. Sabi niya, ano nga bang sinabi niya? Sabi niya, ang ating mga bayan at lungsod sa bagong siglo ay hindi na makikilala. Sugal yun noon dahil hindi niya alam o baka alam niya kaya siya naniwala. Pero maaring may mundo na bawat migranteng pumapasok ay magiging ganap na bahagi at maa-assimilate sa kulturang British na ang kanilang mga anak ay magiging katulad
Halimbawa, ng anak kong babae. Ang anak kong babae ay kalahating puti at kalahating lahi ko. May pangalan siyang Angolan at paglaki niya sa kultura, magiging kasing Australian siya ng kahit sinong Australianang babae. Pero marami pa ring tao na hindi ganon. Pinalalaki nila ang mga bata na parang maliit na Taliban dito sa Australia. Nangyayari talaga ito at siguradong may epekto. Walang nakakalam ng mga bagay na yon. Puro hula lang tayo. Yan lang ang magagawa natin kapag lumalapit tayo sa isang pangyayari. Isang posibleng mangyari o turning point, doon lang tayo nakakakita ng linaw. Doon natin naiintindihan. Tulad ngayon, sigurado na. O, doon lang. Sa palagay ko, naniniwala ang lahat na papunta tayo sa malaking sigalot sa lipunang kanluranin. Sa isang banda, magkakaroon ka ng mga nagkataguyod ng katutubong kultura. At sa kabilang banda naman, andyan ang mga dayuhan tulad ng taong ito. Sinasabi niya, oo, alam mo, kailangan navigation sakupin. May karapatan kaming sakupin. At alam mo kung paano nila ito pinapaliwanag? Ganito nila ito pinapaliwanag. Tingnan mo ito. May ginawa akong hiwalay na video tungkol dito. Panurin mo. Sabi ni Lucy White, ayaw niyang mapuno ang bansa ng mga Muhammad, Hans, Patel. Malinaw na sinasabi yan ng mga tao dahil may ibig sabihin ito. At sinasabi niya, gusto ko mapuno ang bansa ko ng mga Matthew, Peter, John, William, Christopher at Samuel. Maaaring hindi niya sinadya na ganun ang ibig sabihin, pero alam ko kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Sa mas malawak na saklaw, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, gusto niyang manatiling kanluranin ng bansa. Ibig kong sabihin, halimbawa, ang anak kong babae may pangalan na mula sa Angola, at sa tingin ko ay ayos lang yun sa kanya. At kung nagkaroon ako ng anak na lalaki, sabihin na nating maaari ako magkaroon. Bagaman sa tingin ko ay hindi naman, pero baka binigyan ko siya ng ibang western na pangalan. Para makibagay ang anak kong lalaki doon, tama ba? Mahalaga ang kultura, pero tingnan mo kung paano nila ito pinapaliwanag. Dapat naisip na ng mga ninuno ninyo yan bago sila naglibot at sinakop ang mga lupain ng mga Mohammed, Hans at Patel. Parang binigyan siya noon ng dahilan para sakupin ang kanluran. Sinasabi niya, mag-enjoy ka sa pagiging racist mo. At ako, hindi ko nga nakita yon bilang isang racist na komento. Hindi yon racist na komento. Kultural na komento yon. At ito ang pamalo na matagal nang ginagamit laban sa mga taga-kanluran. At matagal din itong gumana. Kaya dati namimigay sila ng visa kahit kanino, pero hindi na ngayon. Tingnan mo paano niya talakayin ang kolonisasyon dito. Pero ang kapatid niya dito. Hindi nahihiyang banggitin ang Al-Andalus ng ganito. Mga Muslim, hindi nila itinayo ang Al-Andalus. Kaya tingnan mo, pinag-uusapan nila ito. Ayos lang sa kanila ulit. Ayos lang sa lahat. Hayaan mong sabihin ko yan ng malinaw. Ayos lang para sa bawat sibilisasyon at lipunan na hanapin ang pinakaangkop na paraan para sa kanilang kaligtasan. Lahat ng ebolusyon ay nais sumangat, hindi bumaba. Ayos lang sa kanila at sa kanluran, nagawa na rin ito ng kanluran. At ang sinasabi ko lang ay kailangan ulitin ito ng kanluran. Narinig mula sa iba. Nandiyan ang Gaza o ang moral na tanong ng ating panahon. Hindi, iyan ang iyong moral na tanong. Ikaw ay Muslim. Sa pananaw ng kanluran, ayos lang yon. Kaya sinusuportahan ko ang Israel. Galit ako at labis kong kinamumuhian ang lahat ng pro-Palestinian na siraulo. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Akala nila makatao sila, pero hindi naman. Sila'y, malinaw naman, ganito na lang natin ilagay. Ginagamit lang sila, tuta sila ng kalaban. Ganyan ang ginagawa nila, parang mga tangga. Gusto ko lang ikwento ito, pasensya na, kailangan ko talaga. Naalala mo ba ang nangyari nung nakaraang linggo? Mula Berlin, Anda Basel! Mula Berlin, Anda Basel! Palatara Intifada! Intifada. Kaya sinasabi niya, mula Berlin hanggang Gaza, Intifada. Intifada. At ilang sandali lang, nakuha nila ang gusto nila. May sasakyan na sumagasa sa parada ng Pride na yon. Yan ang ibig sabihin ng Intifada. Kaya nga palagi kong pinupush ang mga to, parang sumagot kayo. Hindi sila sumasagot kasi may Muslim agenda sila. May sinusunod silang Muslim agenda. Kailan niyo susundin ang agenda ng kanluran? Natutuwa akong makasama ang aking kamanghamanghang kaibigan nasa MP. Kung hindi mo pa nababasa, napakinggan at nabili ang honored, may napapalampas ka. Ito siya, kaya nandun din siya. Kaya tinitipon nilang lahat ang kanilang mga puwersa. Nagkakaisa silang lahat. Hindi ito imposible mga kaibigan. Dapat ninyo maintindihan yon. Nagtutulungan sila para mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang tanong ay, ikaw, ang mga karaniwang kanluranin, ipaglalaban mo ba ang kaligtasan ng iyong pamumuhay o hindi?